Hello po mga kapatid. Magandang araw po ulit sa inyong lahat mga kapatid at nandito po ako para mag-share na naman sa inyo ng salita ng ating Diyos. Nandito pa rin tayo mga kapatid sa bilang ko dito sa Numbers. Pero mananalangin po muna tayo kagaya ng ating ginagawa. Samahan niyo po ako. Yes, Father God in Heaven, salamat na naman po Lord sa yung mga salita na aming maririnig ngayong araw na to, Father God. Salamat po sa kaloob mong ito, Father God, kami makakapag-aral, makakarinig ng iyong mga makapangyarihan salita. Lord, buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso. Lord, samahan mo rin po ako, turuan at gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat aming Ama sa Langit. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, welcome po kayo sa aking channel, Brother OG po. Diyan po sa mga bago sa aking channel mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click na rin mga kapatid ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Maraming salamat mga kapatid. Mga kapatid, kahapon shinare ko sa inyo ang chapter 13 na ito may pamagat na nagsugo ng 12 espiya sa Kanaan. At ngayon mga kapatid, nandito na po tayo sa chapter 14. At ito ay may pamagat na naghimagsik kay Yahweh ang Israel. Mag-umpisa na po tayo. Dalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Nagbulungan sila laban kina Moses at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pa nga namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh. At bihagin ang ating asawa at mga anak. Mabuti pa bumalik na tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. Ito mga sinabi ng mga Israelita, mga kapatid. Talagang mabuti pa doon. Di ba? Sabi nila at dapat hindi na tayo umalis. Magbalik na tayo, sabi nila. At dito sinabi na pumili sila ng Israel para ng isang leader nila para bumalik sa Ehipto, mga kapatid. Sina Moses at Aaron nagpatira pa na sabi rito, nakikita ng buong bayan. Nagpatira pa sila. Si Aaron at si Moses, nakikita to ng buong bayan dahil sa hinagpis. Pinunit ni na Josue na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jephunneh ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang sabi dito, lupaing tinignan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa kanya, sabi ni Joshua at ni Caleb, mga kapatid, no? Nakiusap sila. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa kanya, magtiwala kayo sa kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo, kasama natin si Yahweh. Sabi na naman itong si Caleb, mga kapatid, talagang yung faith niya na hindi pababayaan, nasasamahan ng Diyos, nandun pa rin, hindi nagbabago, mga kapatid. No, ulitin ko lang to. Sabi sa verse 9, chapter 14, mga kapatid, huwag lamang kayong maghimagsik laban sa kanya. Magtiwala kayo sa kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo, kasama natin si Yahweh. At ginapi na niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Ngunit, sabi dito sa verse 10, ngunit binantaang babatuhin ng taong bayan sina Joshua at Caleb. Kaya't
Sabi rito, pinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng toldang tipan, no, ng pagtangka nilang batuhin itong si Josue at si Caleb, mga kapatid. Sabi dito, ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng toldang tipanan. Sabi dito sa verse 11, sabi dito, nanalangin si Moses para sa bayan. Sabi dito, mga kapatid, tinanong ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Tanong ni Yahweh kay Moses. Ulitin ko lang. Tinanong ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila? At sabi rito, padadalhan ko sila ng salot at aalisin ng karapatan sa mana, sabi ng ating Diyos. At ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan kaysa kanila, sabi ng ating Diyos. Sumagot si Yahweh, malalaman ng mga Ehipsyo ang gagawin ninyong iyan. Alam pa naman nila na ang Israel ay inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. At kung ito'y sasabihin nila sa mga taga-Kanaan, alam din ng mga iyon na ang Israel ay pinatnubayan ninyo. No, pag ginawa ng ating Diyos yung padadalhan ng salot, sabi ni Moses, no, malalaman yan ng taga-Ehipto. Malalaman yan na kayo pa naman ang naglabas sa kanila sa Ehipto, tapos ginanon nangyari sa kanila, no, pati yung mga taga-Kanaan. Sabing ganun. Sabi pa dito, mga kapatid, 14, ulitin ko lang, at kung ito'y sabihin nila sa mga taga-Kanaan, alam din ng mga iyon na ang Israel ay pinatnubayan ninyo. Alam nilang kayo ay harap-harapang nakikipagkita sa Israel at ang bayang ito'y inyong pinatnubayan sa pamamagitan ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Kung lilipunin ninyo sila, sasabihin ng lahat na nilipol ninyo ang Israel sa ilang sapagkat hindi ninyo sila kayang dalhin sa lupang ipinangako ninyo sa kanila. Sabi yan ni Moses. Kaya nga, isinasamo kong minsan pa ninyo ipakita ang inyong kapangyarihan tulad ng sinabi ninyo noong una. Sabi sa 18, si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Yan ang ating Diyos kasi, mga kapatid. At ang ating Diyos mismo ang nagsabi niyan. Ulitin ko lang, sa verse 18, si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit hindi niya, sabi dito, ipinagwawalang bahala ang kasamaan sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa ikatlo, ikaapat na salinlahi. 19, isinasamo ko nga, sabi dito, Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginawa mula nang sila'y ilabas ninyo sa Ehipto, sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkakasala. Amen. Yan ang ating Diyos, no? At yan ang binanggit ni Moses, at yan talaga ang ating Diyos, mga kapatid. Sabi dito, ulitin ko lang, sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkakasala. Tandaan niyo po yan, handang magpatawad kung tayo ay hihingi ng tawad sa ating Diyos. Yung buong pusong paghingi ng tawad, mga kapatid. 20, sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo. Sabi dito, mga kapatid, dahil ganito rin tayo kung tayo mananalangin ng buong puso't kaluluwa sa ating Diyos. Papakinggan po niya tayo. Sabi sa 20, sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinatatawad ko na sila, ngunit ito ang tandaan mo. Hanggang ako'y buhay at na nalulukuban ng aking kaluwalhatian ang buong mundo, sabi rito. Isa man sa nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan. Dapat maging kagaya tayo ni Caleb, mga kapatid. Buong sumusunod ng buong katapatan.
Sumusunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. Kaya bukas, sabi dito, magpatuloy kayo sa paglalakbay patungong dagat na pula. Lumigit kayo sa ilang sapagkat ang mga Amoreo at Kananeo ay nasa kapatagan. Verse 26, ang parusa sa Israel. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabi dito, sabihin ninyo sa kanila na ito ang pinasasabi ko habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang naririnig kong gusto ninyong mangyari. Mamamatay kayo dito sa ilang, sa mga, sabi rito, kabilang sa census. Sabi rito, sa makatuwid ay inyong mula sa 20, sabi rito, sa makatuwid ay iyong mula sa 20 taong pataas, isa man ay walang makakarating sa, ulitin ko lang tong verse 30 mga kapatid, isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko maliban kina Caleb na anak ni Jephunneh at Joshua na anak ni Nun. Ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon, ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo sabi dito, magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggang hindi kayo namamatay lahat, sabi ng ating Diyos. Dahil sa paulit-ulit nilang reklamo, kung ano-ano mga sinasabi nila, no? Hindi nila nakita o hindi na nila iniisip yung ginawa sa kanila ng ating Diyos. Puro pa reklamo ang kanilang sinasabi at ginagawa. Mga kapatid, kaya ang ating Diyos ay nagalit. Sabi sa 34, ang 40 araw na pinagmamanman ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong si Yahweh ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masasamang bayang ito. Sabing ganyan. Gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Yan ang sabi ng ating Diyos doon sa mga taong reklamo ng reklamo, mga kapatid. At verse 36, namatay ang 10 masamang espiya. At ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat na siyang naging dahilan ng kaguluhan ng Israel ay nilipol ni Yahweh sa pamamagitan ng salot. Ngunit hindi namatay si Joshua na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephunneh. Sabi sa 39, mga kapatid, nilupig ang Israel sa Horma, mga kapatid. Nilupig ang Israel sa Horma. Sabi dito, lahat ng bilin ni Yahweh ay sinabi ni Moses sa mga Israelita at sila'y nag-iyakan. Kinaumagahan, nagpunta sila sa ibabaw ng burol. Sinabi nila, papunta na kami sa lupaing sinasabi ni Yahweh, tinanggap namin kami nagkasala. Ngunit sinabi ni Moses, bakit ninyo sinuway? Sabi rito, bakit nyo sinusuway si Yahweh? Hindi ba ninyo alam na hindi magtatagumpay ang ginagawa ninyo? Sabing ganyan ni Moses. Huwag na kayong tumuloy. Kapag tumuloy kayo, malulupig kayo ng inyong mga kaaway sapagkat hindi kayo sasamahan ni Yahweh. Ang mga Amalekita, Kananeo ay naroon sa pupuntahan ninyo at tiyak na papatayin nila kayo. Hindi ninyo maaasahan ang patnubay ni Yahweh sapagkat siya ay itinakwil na ninyo. Ngunit patuloy pa rin sila kahit wala sa kanila ang kaban ng tipan at hindi nila kasama si Moses. Sinalakay nga nila ang mga Amalekita at Amoreo na naninirahan sa kaburulan. Tinalo sila ng mga ito at tinugis sila hanggang Horma. Amen and amen. At yan po ang katapusan ng chapter 14, mga kapatid. Patuloy silang ginagabayan, no? Dito nabasa natin, napakinggan natin, lahat ng hinihiling naman nila binibigay. Pero patuloy pa rin silang nagrereklamo, reklamo ng reklamo, samantalang pinapatnubayan sila ng ating Diyos. Hindi sila iniiwanan, patuloy silang sinasamahan.
Pero nandun pa rin yung pagiging matigas na ulo, matigas na puso. No, mga kapatid, hanggang sa tuluyan na nagalit ang ating Diyos, hindi sila pinatnubayan. Pumunta pa rin sila, sinalakay nila at nalupig po sila at hinabol pa sila. Dahil hindi nila kasama ang ating Diyos, dahil nga sa galit ng ating Diyos, pinabayaan po sila. Binigyan ka na, humiling ka, binigyan ka, sinamahan ka, protektado ka, patuloy ka pa rin nagrereklamo. Dito, narinig natin, nagalit ang ating Diyos. Pero alam ko po tayo, hindi po tayo nagrereklamo. Patuloy tayong aasa, magtitiwala sa ating Diyos na buhay. At patuloy niya tayong papatnubayan, mga kapatid. Yan po ang pangako ng ating Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya, nagtitiwala, sumasampalataya ng buong puso't kaluluwa. Yan po ay papatnubayan niya, tutulungan, sasamahan, protektado, pagpapalain at pagtatagumpayin, mga kapatid. Amen and amen. At alam ko yan po tayo. Kagaya tayo ni Caleb, sumusunod, malakas ang loob dahil kasama natin ang ating Diyos. Alam ko hanggang ngayon at sa mga susunod pang araw, linggo, taon, magpapatuloy tayo sa pagtitiwala natin sa ating Diyos. Magiging malakas tayo dahil kasama natin ang ating Diyos. Protektado tayo, sasamahan tayo. Saan man tayo magpunta, anuman ang ating laban, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos Ama. Amen and amen. Dahil yan ang ating faith, di ba mga kapatid? Faith natin na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos dahil mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Amen and amen. Muli, yan po ang katapusan ng chapter 14, mga kapatid, na sinasabi ng ating Diyos na patuloy na sumunod at huwag maging matigas ang ulo. Magtiwala sa ating Diyos at sigurado katagumpayan natin sunod-sunod. Mga kapatid, mananalangin po tayo. Samahan mo po ako. Samahan niyo po ako. Magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa aming narinig at nabasa, napag-aralan na iyong mga salita. Dito sinasabi mo, Lord, pinapaalala na magpatuloy kami magtiwala sa iyo dahil ikaw lamang ang aming Diyos na makapagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan at ng aming katagumpayan. Wala na pong iba paligat. Kaya Lord, ibinibigay namin sa iyo lahat ang aming alalahanin, suliranin sa aming mga buhay. At alam po namin, kiniklaim at nire-receive na namin ang katagumpayan ng aming mga panalangin, katagumpayan ng aming buhay. In Jesus' name. Wala nang virus, wala nang mamamatay at magkakasakit dahil ito'y inalis mo na, dinurog at tinalo mo na, O Diyos. Kaya makakapamuhay kami ng mas maayos, mas masaya, mas masagana at mas tagumpay na pamumuhay dahil kasama ka po namin at hindi mo kami lahat iiwanan. Salamat aming Ama. Salamat po Jesus. Salamat Holy Spirit. Salamat po. Magiging maayos na, magiging ligtas kami palagi. Magiging masagana, masayang masaya ang aming mga buhay at tagumpay ang bawat bansa. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po muli sa iyong mga sinasabi sa amin, O God. Salamat po muli sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago sa mga totoong nagtitiwala sa iyo, sumasampalataya at nagbalik loob sa iyo, O Diyos. Thank you, aming Ama sa langit, at salamat po sa lahat, O Diyos, na ipinagkakaloob mo sa amin. Kalakasan, kagalingan, kasaganahan at katagumpayan. Sa inyo po lahat yan galing, O Diyos. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papurit pagsamba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Amen po, mga kapatid. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Salamat po muli sa inyo, mga kapatid. God bless po sa inyo at sa ating lahat. Salamat po.